pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. 4 na sundalo sangkot umano sa pangto-torture sa isang hinihinalang Abu Sayyaf, iniimbestigahan na. Dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano, posibleng ipatawag ng DOJ COMELEC Task Force kaugnay na investigasyon sa umano'y Dayaan-o 2004 elections. Garciliano iniligay na sa immigration watch list. 3 lalaki arestado matapos umanong mahuling nagbebenta ng cocaine sa parking lot ng isang mall sa Taguig. Sa Thailand, chimpanzee pinapadete sa bote ang ilang tiger cubs sa isang zoo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Paalala mga kapuso, walang klase ngayong araw ang mga estudyante sa kinder, elementary at high school sa National Capital Region. Sa mga pribado at pampublikong paaralan yan, inanunsyo po ni DepEd NCR Assistant Director Rizalino Rosales sa Panayman Super Radio DCBB. Inuulit po namin, kahit walang public storm signal, suspendido ang klase ngayong araw sa kinder, elementary at high school sa Metro Manila. Tawag niyo po yan mga kasunod, DepEd ASEC Tony Umali. ASEC Umali, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Igan. Magandang umaga po sa inyo mga manonood at tagapakinig. Bukod sa Metro Manila, may mga karagdagang bang regions na pwede hong ideklara yung suspension ng klase ngayong araw? Na tumatanggap pa naman po kami ng report sa ngayon. Nakipag-ugnayan po kami kay DepEd Yusek Rizalino Rivera. At hindi pa po ako handa ngayon kasamang Igan. Okay, so mamaya, regular ho kami makikipag-ugnayan sa inyo, ASEC? Opo. At saan pwedeng tumawag yung mga nagtatanong po? Siyempre, mangungulit din yung mga magulang at eto, nag-uumpisa nang pumasok yung ilan eh. Ibigay ko po sa staff po ninyo of the air. Lahat po ng numero ng DepEd. Opo, at pwede na i-flash namin ngayon sa unang balita, ASEC. Opo. Okay. ASEC, maraming salamat po. Tawag uhuli kami. Salamat sa iyo, Igan. DepEd ASEC Tony Umali. Bagyong Kabayan na panatili ang taglay na lakas habang patuloy na kumikilos palayo ng bansa. Huling namataan ng Bagyong Kabayan sa layong 1,120 kilometro silangan hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 165 kilometro kada oras at bugso na umaabot sa 200 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa bilis na 13 kilometro kada oras pahilagang kanluran. Habang ang Bagyong Lando na naging low pressure area na lamang ay nasa layong 170 kilometro kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. At kaugnay po niyan, makakausap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City ang kanilang senior weather forecaster na si Rene Paciente. Rene, good morning. Ay, magandang umaga, Rhea. Itong walang tigil natin na pag-ulan mula pa kagabi, ano bang dahilan nito? Si Kabayan, itong LPA na si Lando o yung paparating na si Mina? Actually, Rhea, naghalo-halo na yan, ano? Yung Bagyong Kabayan at saka yung low pressure area. So, pinalakas nila yung habagat natin. At saka yung tinatawag nating monsoon trough, Rhea, ay nandito sa Luzon area. So, pag sinasabing monsoon trough, ito yung parang intertropical convergence zone din to eh. Pag salubog ng dalawang hangin, yung isa galing sa northerly at saka yung isa naman galing sa southerly. So pag mayroong ganong klaseng weather system, madalas po ang occurrence ng thunderstorm. Kaya kagabi hanggang madaling araw, nakakaranas tayo ng mga pagkulog at pagkidlat. Unahin ko si Kabayan, no, Rene? Si Kabayan, tuloy-tuloy na yan, ha? Hindi na babalik ng Pilipinas yan? Patungo ng Japan yan? Actually, si Kabayan ito ay tuloy-tuloy ng papalayo o lalabas sa ating bansa by Thursday sa Huwebes po, Rhea. Inaasahan natin na lalabas na si Kabayan. Pero ito ay kikilos ng pahilagang kanluran patungo ng Eastern China. Alright, si Lando, pahina na to ng pahina. Si Lando, inaasahan din natin to, Rhea, na mag-dissipate na. Alright, si Mina naman, kailan ang inaasahan nating pagpasok niya? Si Mina, mabuo siya as low pressure area by Friday at inaasahan natin na sa Sabado, o sa Lunes pala, papasok sa Philippine Area of Responsibility at isa ng tropical depression. Alright, anong direksyong tatahakin yan ni Mina? Normally, Rhea, ang bagyo pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, west-northwest ang pasok niya. So, dito siya papasok sa silangan ng Visayas, and then kikilos ng west-northwest, so ang tinutumbok nito ay Southern Luzon. Alright, Rene, yung nakikita namin sa aming mga monitor, no, pwede ba nga
pakituro po sa ating mga kababayan saan dyan si Kabayan, si Lando at si Mina. So, Ria, ito yung bagyong Lando na inaasahan natin na pagdating sa may dulo, magno-northwest yan, dito dadaan siya. Dito Alright. lalabas sa para sa may south ng Okinawa, Japan. And then ito naman, dito meron tayong kaulapan, ito yung low pressure area. And then sa Friday, may mabuong low pressure area dito sa labas ng PAR, papasok ng Monday, sa Monday dito sa PAR area natin. So yung magiging Mina, yung huli mong sinabi, ganun ba, Rene? Opo. Okay. So hanggang kailan itong mga pag-ulan? Hanggang next week ba, Rene? Sa natin hanggang Biyernes pa riya, inaasahan natin. Habang hindi pa lumalayo ng todo ang bagyong Lando, kasi ito yung nagpaibayo talaga ng habagat kasi may kalakasan siya eh. Oo. So habang hindi pa siya gaano nakalayo sa atin, patuloy nating maranasan ang habagat, lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, Ria. Kamustahin ko yung mga kababayan natin sa Albay? Medyo mapapahinga ba o tatamaan din sila ng mga pag-ulan na ito? Ang Albay, Ria, hindi gaano sila makaranas mapag-ulan kasi nasa eastern sila eh. Habang papalayo kasi o pataas yung bagyo, ang sa habagat naman natin, sumusunod sa kanya. Tumataas din yung axis ng habagat. Alright. Kaya ang bagyo, maganda ng panahon sa susunod na araw. So kailan kayo maglalaban ni Igan? Wala, Next week nang na. muna yung nilaban ko. Wala na, Dinilitan. wag mo nang umaccept ng order, ano? Alright. Rene, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Salamat din sa inyo. Rene Pasyente, ang senior weather forecaster po ng Pag-asa. Samantala, may pantabo ng oil spill mula sa lumubog na MV Asia Malaysia sa Iloilo. Paigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard. Ang may-ari naman po ng barko, balak umupa ng kumpanyang hihigop sa natitirang langis. Narito ang report. Mag-alas 9 ng umaga, lumubog malapit sa Calabasas Island sa Ahoy, Iloilo ang barkong ito na MV Asia Malaysia. Galing Cebu at patungong Iloilo ang barko na may sakay ng mahigit 160 pasahero at tripulante. Pero bigla na lang ito tumagilid bandang alas 6 ng umaga. Nagdeklara ng abandon ship ang kapitan ng barko na si Romualdo Geraldizo. Pero salamat sa mga dumaang sasakyang pandagat, kaya nailigtas ang lahat ng sakay ng barko bago ito tuluyang lumubog. Palaisipan pa rin ang dahilan ng pagtagilid at paglubog ng MV Asia Malaysia. Pero sa marine protest na inihain ni Geraldizo, sinabi niyang malakas daw ang hangin at malalakas ang alon nang dumating sila sa bahagi ng Payong Point sa Iloilo bago mag alas 4 ng madaling araw. Dito raw nagsimulang tumabigi ng 5 degrees sa kanan ng barko. Para mabalanse, iniutos daw ni Geraldizo na lagyan ng tubig ang mga tangke sa port side o kaliwang bahagi ng barko. Iniutos din inspeksyonin ang mga kargamento sa cargo hold at natuklasang nag-collapse sa mga ito sa starboard o kanang bahagi ng barko. Kaya tumagilid pa ito ng 20 degrees pa kanan ng barko. Pero ayon kay Coast Guard spokesman Alger Ricafrente, lumabas daw sa paunang investigasyon nila na hindi maalon o masungit ang panahon sa pinaglubugan ng barko. Gayunpaman, sisiyasatin ang bubuing Special Board of Marine Inquiry ng Coast Guard kung bakit tumagilid ang MV Asia Malaysia. Problema ngayon ng Coast Guard ang banta ng pagtagas ng 21,000 litro ng fuel cargo sa gawa ng aerial inspection ng Coast Guard para alamin kung nagka-oil spill. Bagamat selyado naman daw ang mga tangke ng fuel, posible raw na hindi nito kayanin ang pressure sa ilalim ng dagat o di kaya tumama sa matigas na bato o coral. Bagamat wala pang pagtagas sa ngayon, handa naman daw ang Coast Guard sa clean-up. If weather also permits, ang ating mga Special Operations Group diver ay nakahanda na rin na sisirin itong barko upang makatulong sa pag-assess natin doon sa sitwasyon ng barko. Dahil posibleng hindi na maiahon ng barko, balak daw ng Trans-Asia Shipping na umupa ng kumpanyang hihigop sa natitirang langis. Patuloy rin daw ang pag-aasikaso ng kumpanya sa mga apektadong pasahero. Rest assured that the company, Trans-Asia Shipping Lines, is taking responsibility for what has happened. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Bahagya ng gumantang lagay ng panahon sa Camarines Sur. Sa kabila nito, ilang bayan pa rin ang lubog sa baha. Narito ang report ni Ian Cruz. Sa pagkagat ng dilim, bumusang banayad na ulan dito sa Naga City sa Camarines Sur. Ang mga residente muling nagamit ang kanilang mga panangga sa ulan. Sa buong maghapon, naging makulimlim ang panahon. Pero bahagyamang mas maganda ang panahon. Mataas pa rin ang baha sa ilang barangay sa bayan ng Bula, halos hanggang bubong pa rin. Katunayan, mula raw nitong weekend, kulang sa isang talampakan lang daw ang ibinaba ng baha.